administrador, sa mga ako po ang napagkaisahan ng dalawa na magbigay ng pananalita para sa aming graduation sa umagang ito. Kagaya po ng sinabi ni Reverend, ganito pala ang feeling. Parang ribisco, ang sarap ng feeling na kami ay magtatapos na. Natitipon po tayo ngayon upang samahan kaming tatlo, ako, si Marlon at si Charles, dito sa aming pagtatapos. Napakalungkot naman po kung kaming tatlo lang ang nandito. At maraming salamat po sa inyong presensya. Tingnan po muna natin ang salitang graduation at ang mga salitang kaugnay nito. Commencement at pagtatapos. Commencement, ibig sabihin ay pagsisimula. At alam na po natin ang kahulugan ng pagtatapos. Sa makatuwid, ang graduation ay pumapagitna sa pagsisimula. Isang gap, isang saglit na paghinto. Kailangan nating tumigil sumandali. Isang araw, ilang oras, o ilang minuto bago tayo tumungo sa kasunod na yugto ng ating buhay. Una, upang malaman natin kung nasaan na tayo. Pangalawa, upang mapagnilayan natin ang mga sandaling nakaraan nang sa gayon ay malaman natin kung ano ang ating patutunguhan. At pangatlo, upang alalahanin at pasalamatan ang mga taong nakasama natin sa paglalakbay na ito. Ang aming pong words from the graduates, ang aming pong pananalita ay punong-puno ng pagpapasalamat. Mga 30 minutes po tayo dito magpapasalamatan. Yan. Una, maraming salamat po sa Panginoon na siyang tumawag sa amin upang makibahagi, upang maranasan namin ang buhay dito sa seminaryo, dito sa MSACS. Nagsimula po kami dito sa seminaryo noong June 2, 2010. 11 po kaming kabataan, halos lahat, mula sa iba't ibang lugar at katatayuan sa buhay, na pinagsama-sama upang bumuo sa aming klase, upang subukan kung para talaga sa amin ang buhay na ito. Marahil bawat isa sa amin, maging ang aming mga pamilya, ang aming mga kilala ay nagtatanong, bakit kami naririto? Bakit kami ang naririto? Naalala ko po nung una naming pastoral tour sa tuloy sa Don Bosco, tinanong kami sa homilya ng paring namamahala roon, si Father Rocky. Father Rocky, bakit ka nasa seminaryo? Why are you here? Who can tell me exactly why are you in the seminary? Paulit-ulit po niyang tanong, palakas ng palakas, at ni isa man sa amin ay walang nakakibo dahil sa takot. Ngunit nakahinga kami ng maluwag matapos niyang sabihin, mabuti na lamang at walang sumagot. At walang sumagot sa inyo. Dahil kung meron, sasabihin ko sa kanya, pack your bags and get out of the seminary. Unti-unti po kaming nalagas sa pagdaan ng panahon. Mula sa 11, naging 9. Ang sumunod na taon, naging 8. Nang sumunod pa, naging 5. Hindi pa rin lubusang nasasagot ang tanong, bakit kami naririto? Kaya nga ang naging tanong na namin ay, bakit kami na lang ang naririto? At minsan pa nga, bakit kami nalilito? Madali namang sabihin na naririto po kami upang hubugin sa 4 na aspeto ng formasyon. Spiritual, human, intellectual at pastoral. Nang sa gayon ay maging mabuting tao, mabuting Kristiyano, at kung loobin ng Panginoon, maging mabuting pari sa hinaharap. O kaya naman ay aming isagot ang paboritong isagot ng mga aspirants upang makapaglingkod sa Diyos at sa kapwa. O kaya naman sa madaling salita, dahil gusto naming magpari. Pero may wisdom pala ang nais noong ipahayo ni Father Rocky kung bakit hindi mo eksaktong masasagot ang gayong katanungan. Una, hindi mo talaga maiintindihan kasi hindi naman ikaw ang tumawag, kundi ang Diyos. Kung kaya, siya lamang ang lubusang makakaunawa ng iyong bukasyon. Bagamat sa iyong paglaon, sa iyong pakikibahagi at malayang pagtugon,
unti-unting nagkakaroon ng liwanag, unti-unting nagiging malinaw ang sagot. Pangalawa, kung alam mo ng eksaktong kasagutan, titigil ka na, tapos na ang lahat. Kaya kung hindi mo pa lubusang nauunawaan, kailangang parati mong hanapin ang kalooban niya. Kailangang parating kausapin mo siya hanggang sa magkaroon kayo ng malalim na ugnayan. Sa thesis po ni Charles, sinusubihan ko ng salitang bahala na. Ito pala ay nagsimula sa salitang bathala na. Nangangahulugang ipinagpapasa Diyos na nagsasalita ang mga nangyayari sa kanyang buhay. Hindi dahil sa tinatamad o ayaw ng kumilos, kundi dahil kinikilala mo na mas makapangyarihan ng Diyos higit sa iyo. Nakabandal nga po sa isang pader sa aming bayan, God's foolishness is wiser than man's wisdom. At paborito naming dasal na magkakaklase, maliban sa bless us, O Lord, ay ganito. For all that has been, thank you, Lord. For all that will be, yes, Lord. Muli, maraming salamat po, Panginoon. Ngunit hindi naman po pwedeng laging ipagpasa Diyos na lamang natin ang lahat. Kailangan gawin ang pagtugon. Hindi po madali ang pagtugon. Kinakailangan ng inyong buong sarili. Kinakailangan handa ka sa kung ano man ang naisin ng Diyos sa iyo, katulad nung awitin natin kanina sa misa. Mabuti na lamang at hindi kami nag-iisa. Pinagkalooban kami ng mga magulang, mga paring tagahubog, mga guro, mga personnel, mga tagapagtangkilik, mga kaseminarista, mga kaibigan at mga kakilala na nakasama namin sa paglalakbay na ito. Maraming salamat po sa aming mga magulang. Sabi po ng isa kong kaklase, mas malakas pa ang bukasyon nila kaysa sa amin. Palagi po silang naririyan, sumusuporta, hinahangad kung ano ang mabuti para sa amin. Natatandaan ko po nung graduation namin sa kinder, sinabi ko, o ipinasabi sa akin, ang mga anak ay mana o regalo mula sa Diyos. Kung tayo ay nakatatanggap ng regalo, tayo na ang bahala kung ano ang mangyayari sa regalong ito. Ang amin pong mga magulang ay hindi naging madamot upang iregalo nila o ibahagi kami sa seminaryo. Kaya po, may request naman ako sa inyo, palakpakan po natin sila. Kulang pa po ang palakpakang iyan upang amin silang lubusang mapasalamatan. Tama na po. Mami, Daddy, Ate, mahal ko po kayo. At si Mardon din po, may konting sasabihin. Kayo din. Sabihin niyo ako lang yung ano. Okay, Daddy, may kakain pa. Mami, Daddy, maraming salamat po. Saka po sa aking mga kapatid na pusong sumuporta sa akin. At dadamit ko na rin po yung mga naging parte po na buhay ko, yung mga teacher ko po nung high school, nandito po sila. Saka po yung mga tumutulong sa akin, yung sina Tita Angie, Tita Rosario, Tita Rosario, si Tita Norma, yun. At kung sino pa man yung mga nakalimutan ko, maraming salamat sa inyo. Kundi sa inyo, kundi dahil sa inyo ay siguro wala na ako dito. Yun, kaya maraming salamat sa inyo. Naging parte kayo ng aking buhay. Yun, kayo yung naging sa seminaryo. Kayo nagtulak para magpatuloy ako dito. Yun, kaya yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Charles din po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sumama pa pa, ito po siguro ay first time kong sasabihin sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Kasama din po pa, salamat sa aming mga priest formators. Maraming salamat po sa akin pong mga kapatid na seminarist. Sa aming mga paring tagahubog dito sa seminaryo. Sa kanila po namin natutunan na masaya pala ang pag-aaral ng aming kursong filosofiya kahit na mahirap. Masaya ang buhay sa seminaryo. Halimbawa, philosophy ka ba? Kasi hindi man kita lubusang kaunawaan,
ikaw naman ang nagbibigay ng kahulugan sa aking buhay. Ito pa, may isa pa po. Essence ako at existence ka. Para lagi tayong magkasama. Higit pa riyan. Busog na busog po kami sa magagandang pangaral mula sa kanila habang kami ay narito sa seminary. Sa mga klase, sa mga misa, sa mga spiritual direction, sa mga spiritual conference, sa paglalaro, sa paglilinis, naroroon ang kanilang pagtuturo at paggabay. Sinisikap nilang ang ship ng aming formasyon ay mabalanse nang sa gayon ay marating namin ang aming patutunguhan. Salamat po, Father Ricky, sa inyong pagtsatsaga sa pagtuturo sa amin. Salamat po, Father Eden, sa pangunawa. Salamat po, Father Sir, sa inyong kabaitan sa amin. At salamat po, Father Sho, sa inyong pagmamahal. Special pong pasasalamat sa aming class advisor, si Monsignor Philip. Makakalimutan pa. Noong kanya pong 65th birthday, nagpalipad hangin na po siya na magre-retire. Ngunit nagsabi po ang aming mga magulang, Mons, hintayin mo naman po munang makagraduate ang mga anak namin. Ito po ang sagot ni Mons. Bakit? Sigurado ba kayo makakagraduate ang mga anak ninyo? Mons, 3 taon na po ang lumipas mula noon. Ito na ang graduation, pero hindi natuloy ang retirement. Mons, salamat po sa inyong paggabay. Salamat po sa inyong mga panalangin tuwing madaling araw. Salamat po at marami kaming natutunan sa loob at labas ng seminaryo na kasama ka. Para sa inyo po ang tulang ito. Una nating pinuntahan, Tayabas, Lukban, Mauban. Ang sumunod na semestre, tumungo naman sa Katanawan. Second year ay naglagalag sa LB at Bae at humirit ng isa pa, nagbarko pa Marinduque. Sumakay sa LRT, naguli sa Maynila at UP. Huli nating pinuntahan, Lingayen, Pangasinan. Mons, kailan nga po yung sabigan? Hindi po lahat nakakaunawa ng gawain ng mga formator dito sa seminaryo. Magkagayon pa man, napakahalaga po ng kanilang tungkulin para sa ating simbahan. Sabi nga po ng isa sa kanila, iba-iba man ang gawain ng mga pari, iisa pa rin naman ang Diyos na pinaglilingkuran. Malibang hindi na Diyos ang pinaglilingkuran. Maging ang ilang seminarista, ang tingin sa inyo ay kontrabida. Mali. Ngayon po ay naunawaan na namin na ang tanging hangad ninyo ay para sa kapakanan namin at para sa kapakanan ng simbahan. Di ba nga't ang motto ng MSACS ay Scientia Pro Iglesia, Knowledge for the Church, para sa simbahan, laging para sa simbahan. Salamat din po sa aming mga kura-paroko na aming mga tagahubog. Kapag kami ay nasa parokya, kapag kami po ay nasa parokya. Kay Charles po, si Reverend Father Lowell Malabanan. Kay Marlon, si Reverend Monsignor Abdelo Luntok. At sa aming pong parokya, si Reverend Father Felix M. Soleta. Gayun din po, salamat po sa mga parokyang napuntahan namin tuwing bakasyon. Lalo na sa aming mga nakasamang pari at mga leader laiko. Ang mga hindi po namin natutunan dito sa seminaryo, sa parokya na po namin natutunan. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa aming mga guro. Ang aming pong mga guest priest ay may kani-kanila ng gawain at ministeryo na ginagampanan sa simbahan. Maraming pinagkakaabalahan. Ngunit hindi nila ipinagdamot ang kanilang panahon upang kami ay maturuan. Father Monsing, Father Manding, Father Richard, Father Hiner, Father Tony Ryan, maraming salamat po. Karamihan naman po sa aming mga lay professor, tingnan niyo po, nasa unahan sila, ay mga retired na mula sa kanilang mga trabaho. Pero sabi nga nila, retired but never tired. Ang mga panahong dapat sana ilaan na lamang sa pagpapahinga at pag-i-enjoy ay ginugugol pa rin nila sa seminaryo. Marami din po sila mga pinagkakaabalahan, ngunit patuloy pa rin, hindi nagsasawa sa amin. Iba talaga pag nabamahal na, iba talaga kapag nagmamahal ka.
Maraming salamat po, Ma'am Cherry, Ma'am Garin, Ma'am Becaport, Ma'am Sigara, Atty. Casenya, Engineer Nelson, at kay Ma'am Linda. At si Sister Iman. Sister Iman. Maraming salamat din po sa aming mga staff at personnel, kina Ma'am Pina, si Ma'am Pina, si Ate Aika, sa ating po mga dating personnel, sa mga kitchen personnel, si Ate Flores, si Ate Josie, si Nanay Pina, wala na po siya, Sister Apple, Kuya Eddie, Kuya Jojo, Kuya Soren, at sa lahat-lahat na. Kayo man ay palagi lamang nasa background, hindi makukumpleto ang aming picture ng aming pagtahan dito sa seminaryo kung wala po kayo. Maraming salamat po. Si Ma'am Sa.